kapag nagliha po tayo ng pairings, siguraduhin lang po natin na nadaanan po lahat ng liha. Huwag po yung may mapapakdawan kayo. Makikita nyo naman po yun pag natuyo na po. Parang ganyan, no? So, dapat gas-gas po lahat para maganda kapit ng primer. So, pupunasan ko naman muna ito ng urethane thinner. Kung may acrylic thinner, pwede rin po yan. Basta mas maganda ay punasan po muna natin ng thinner. Makakatulong din po yan sa kapit ng primer. So, punasan ko muna ng thinner. Ito gagamitin kong thinner. Ansal urethane thinner. Ito kasi gamit ko malimitan na thinner. Gumamit lang po tayo ng malinis na basahan. Huwag yung basta makakuha lang po tayo ng basahan. Dapat malinis po. Kagandahan po sa pinupunasan ng thinner, pati mga sulok-sulok po, kung may langis ay natatanggal po. Kasi minsan dyan nag-i-start yung tuklap sa mga sulok. Kasi nga hindi naabot ng linis sa ulihan. Kasi minsan hindi na pupulido ang paglilinis, pagsasabon, pagdiliha. So para makatiyak pa rin kayo, mas maigi pa sa daan nyo pa ng thinner, acrylic or urethane thinner. Eri nga pala, may gas-gas to. Hanggat kaya nating sagarin yung gas-gas, sagarin na po. Umiwas po tayo sa masilya. Kaya naman po yung gawa ng plastic. Pero kung sobrang lalim at ninipis masyado yung ating bearings o plastic, obliga na po tayong bugan more ng primer, then ispatan po natin ng body filler or masilya. So ito po yung aking gagamitin na primer po, no? 2 component. Gilder Epoxy Primer Gray. Ito po yung pinaka-primer at ito po yung iminimix sa kanya na epoxy catalyst po. So ito po ang ginagamit kong urethane thinner. Ayan. Ansal urethane thinner. Pwede po tayong gumamit ng epoxy reducer, lacquer thinner, acrylic thinner, at urethane thinner. Ang hindi lang natin pwedeng gamitin sa kanya ay gasolina or kerosene or gas, no? So ito po yung aking pagtitimplahan. So ayan, may mga layer po yan. So yung unang ilalagay ko, ito pong Gilder Epoxy Primer Gray. Haluin lang po nating mabuti. So, bali 3 parts po. 1, 2, 3. Hanggang dito po siya. So, ayan po, 3 parts na po siya. So, lalagyan ko naman po ng 1 part ng Gilder Epoxy Catalyst. Ayan po. So, 1, 2, 3, yung ating primer, di hanggang dito po siya. So, ayan po, yung pinaka 1 part niya. Ayan, sa guhit. Then, lalagyan na po ito ng urethane thinner. So, ilalagay ko po muna ay 3 parts. Kasi ang bubugaan ko po ay may masilya. So, depende po. Kung sakaling sobrang lapot na po ng stock nating epoxy primer, pwede po natin gawin 4 parts po yung thinner. Nasa sa inyo naman po yan. Kapag ibubuga na yan, ay malalaman nyo po kung ito ba ay kailangan pang lagyan ng thinner o sapat na yung 3 parts. So, ito ay sinaling ko lang po sa lagayan ng hipik, no? Urethane thinner po yan. So, kinulang na isang guhit, isang layer, 1, 2, 3. So, hanggang dito po tayo. So, ayan po. 3 parts ng Gilder Epoxy Primer.
1 part ng catalyst, at 3 parts ng urethane thinner. So, dahil may takip naman po ito, kakalugin ko na lang po. Pagkatapos itong mabugahan ng first coat ng Gilder Epoxy Primer Gray, ayan, maglalabasan yung mga malalalim na tama. Ang gagawin natin dyan ay patutuyuin lang mabuti. Maaaring nga 24 hours. Then, saka ito mamasilyahan na gamit ang body filler. Masyadong malalim eh. Kung isasagad natin, ninipis na yung plastic. So, ito pa, ito talagang sobrang lalim. Kaya hukay na talaga. So, kaya obligado talagang masilyahan muna ng body filler. Ito po yung aking gagamiting masilya. Ayan, body filler. Gawa po ng Gold Infinity. So may hardener po yan. Kaya ang pagtitimpla po niyan ay yung hindi sobra-sobra kasi madali pong matuyo yan. Iniispatan ko muna ng body filler. Then pagkatuyo, i-wet sanding ng 120 na liha hanggang sa mapantay. Then pasadaan din ito ng lihang 400 grit bago i-primer. Sa pagtitimpla po ng body filler, tansyahin nyo lang po yung dami, yung kaya nyo pong hiyagod. Lalo na pag ito'y nalagay nyo na ng hardener. Yung inilalagay ko. Konti lang din po ang paglalagay niyang hardener. Basta medyo nagkulay pink na siya, wag naman yung light. Basta medyo matingkad yung pagka-pink niya at wag din naman sobrang tingkad. Kasi pag naparami po yan, ay madali pong tumigas. At pag konti naman ang pagkakalagay ng hardener, ay hindi naman po siya titigas ng maganda. Then, bilisan lang po natin ang hagod. Kasi nga, kapag ito po ay inabot kayo ng tigas, hindi nyo na po maihahagod. Sayang naman po yung inyong tinimpla. Then, ayan po, pagka-pink niya ay pantay na, no? Yung equal na talaga yung color niya. One color na siya, saka nyo po ihagod. Smooth lang po yung paghagod nyo. Huwag nyo pong bibigatan masyado yung paleta para hindi naman po maubos yung masilya.